tayong lahat. Good morning to each and everyone. Amen. Good morning. Kumusta po ang linggo ninyo? Mabuti. Amen. Masigla? Yeah. Masaya? Amen. Amen. All of the above. Sabi nga, God is always good. All the time. God is good. And all the time, God is good. Amen? Samahan niyo ako makipagbukas in Kawikaan of Proverbs chapter 22 verse 4. Amen na po ba? Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay, at karangalan. Amen. Yes, O God, O hallelujah. Jesus, salamat, O God, sa araw na ito, O God, na O God, ako'y itago mo, O God, sa iyong likuran, O God, at pawang iyong mga salita lamang, O God, ang lalabas, O God. At O God, sa oras na ito, O God, bawat salita, O God, na aming maririnig, O God, ito'y maitatak sa aming mga puso at buhay, O God, at mai-apply namin, O God, sa araw-araw na pamumuhay, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabi niya dito, paggalang at pagsunod at ang kapakumbabaan. Amen? Sa ano to, parang madali lang siya, di ba? Pag binabasa lang natin, madalian lang siya. Pero pag binay-bulay-bulayan natin, parang mahirap. Amen? Amen. Sa salita na lamang paggalang. Amen? Respeto. Amen? So, ano ba ibig sabihin ng pagrespeto? Ito ay isang act of love and humility. Rooted in treating others as an image bearer of God or equal dignity, preparing others and submitting to the rightful authority. Amen. Sino ba tong authority? Rightful authority. Diba si Jesus? Amen. Kung paano ka nirerespeto, ganun din yung irerespeto, ibabalik natin sa ating Panginoon. Diba? Kasi God given to reflect God's image in others. Halimbawa, paano ka rirespetuhin ng tao kung hindi sarili mo, hindi mo nirerespeto? Amen. Diba? Parang kaliwa. Naghahanap ka ng respeto, but even yourself, hindi mo mairespeto. Amen? Respecting the Creator means understanding that human life is designed to bring Him glory. Kung nirerespeto mo ang ating Panginoon, gagawin mong lahat para sa Kanyang kalukuran. Hindi ka gagawa ng anumang bagay na hindi siya nalulugod. Kasi pag ginagawa mo yung mga bagay na sa mundong ito, parang binabaliwala mo yung pagka-create sa'yo ng Panginoon. Sinasayang mo lang yung pagka-create sa'yo ng Panginoon na yung creator ka na, love ka niya, kaya ka nga create kasi love ka niya. Amen. Amen? Sabi din in Psalms 100 verse 3, remind believers acknowledge the Lord as God, recognizing that He made us and He will belong to Him. Sabi niya, He made us ay para sa Kanya. Tayo ba ay para sa Kanya o sa mundong ito? We belong to God. Diba? Sa Kanya tayo. Kasi create niya tayo para sa Kanya. Hindi sa mundong ito. Yeah. Pag sa mundo ka, titingnan nila yung estado. Profession mo, doon ka igagalang. At wala ka nito, lalaitin ka, mababa ang tingin sa iyo. Yes, exactly. Amen? Wala kang pera. Lalo na pag pera, pag-uusapan. Pag wala ka, islabin ka. Minsan sasabihin ka pa, nag-abroad ka nga, wala kang pera. Di ba?
Pero okay lang yun as long as na naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Hindi man natin makukuha sa mundong ito, pero sa Panginoon, ibibigay natin yung respeto. Amen? Sinasabi din in 1 Peter chapter 2 verse 17, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang bawat kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo na may takot sa Diyos. Igalang ninyo ang emperor, hindi lamang ang mabait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit. Mahirap dito, no? Yung masama, kailangan mong intindihin. Ikaw na nga yung gumawa ng mabuti, mas may maiisip pa rin silang masama. Diba? Pero, sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapatiran. Kahit anuman siya, gaano man siya, sabi nga, kaibig-ibig ba siya? Kamahal-mahal ba siya? Kailangan natin gawin. As long as we follow the God's commandment, na kailangan natin ibigin ang ating mga kaaway. Amen? Kahit na yung nagbibigay sa atin ng sakit sa puso, yung nagbibigay sa atin ng kahirapan, kailangan pa rin natin silang irespeto. Saan ka ba matatakot? Sa mundo, sa tao, o sa lumikha sa atin? Dapat tayo matakot doon sa lumikha sa atin. Yes. Kasi hindi natin alam kung ano ang gagawin niya sa buhay natin. Pero ang tao ngayon, mas takot pa sa mundo. Yeah. Kasi alam nila sa mundong ito masaya. Sa mundong ito, doon sila nakakaroon ng yung kapahingahan for the meantime. Pero sabi ng Panginoon, pag ikaw takot sa Kanya, andoon yung respeto mo at paggalang sa Kanya. Pero pag sa mundong ito natatakot ka, kasi nagda-doubt ka in the future. Anong gagawin ko bukas? Pagtanda ko, anong gagawin ko? Mag-isa lang ako, wala akong pera. Pero sa Panginoon ka matakot. Ginagawa mo ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Hindi ka dapat mangamba. Bakit? Dahil alam mo, sasamahan ka at ang presensya ng Panginoon ay nasa sayo. At nagkakaroon ka ng kapayapaan. Kampante ka sa buhay mo. Amen? Naging kontento ka sa buhay mo dahil alam mo, ang Panginoon ang nagsusupport sa buhay natin. Amen? Sa ministeryo, gawain o bahay panambahan, dapat din natin igalang sila. Tayo magkakapatid dito, iisa ang ating Ama na naglikha, dapat respetuhin ang bawat isa. Dito, kasi dati, pag may, yung parang naitanghal, lalaki ang ulo. Diba? Pero sabi ng Panginoon, igalang mo kung sino yung ahead sa'yo. Kasi lahat ng natutunan natin ay galing din sa Kanya. Parang ini-impart lang yung kaalaman nila para sa atin, para din tayo matuto. Sa mga magulang natin, irerespeto mo ba ang iyong magulang kung yung sinasabi niya ay para sa iyong kabutihan? Amen. Di ba? Ganon? Yes. Kung wala kang respeto, talagang papaluin ka, papagalitan ka. Amen? Ganon din ang ating Panginoon. Kung wala tayong pagrespeto sa Kanya, ay hindi Kanya, yung anuman yung hinihiling mo ay hindi niya ipagkakaloob. Kailangan bibigyan ka muna ng consequence para malaman mo kung yung ginagawa mo ba ay mabuti o hindi. Amen. Amen? Pangalawa, yung pagsunod. Kasi sabi niya, paggalang at pagsunod. Amen? Ano ba itong pagsunod or obedience? Obedience. Define as heartfelt, active response of trust, love, and submission to God's authority rooted in a relationship with Him. Amen? Sabi niya dito,
active response of trust. Sa bahay natin, pag inutusan ka ng magulang mo, susunod ka o hindi. Amen. Susunod. Di ba? Kasi pag hindi ka susunod, papagalitan ka or either mapapalo ka. Amen? Kasi dito, sinasabi din submission. Lahat ba ng buhay mo sinasubmit mo ba sa Panginoon? Amen. Yes. Yung tayong nakakilala sa ating Panginoon, ginagawa natin ito. Pero yung sa mundo na ginagalawan, na hindi pa yung parang hindi pa totally, yung hindi pa totally namumuhay sa salita ng Panginoon, hindi sila sumusunod. Pagdating sa pera, sa kanila. Trabaho ko to, income ko to, akin to. Di ba? Pero sa Panginoon, pag tayo ay totally born again, ando na yung wisdom. Pinamagatan ko pala itong wisdom led to success. Amen? Amen. Amen? Saan bang banda ang pagsunod natin? Saan na ba tayo dito sa pagsunod natin sa ating Panginoon? Nasa kalagitnaan? O palibil ng palibil? O steady pa rin doon sa dati? Leveling up. Diba? Nag-level. Getting up. Kasi- Getting high. Kasi sabi nga, pag hindi ka namuhay sa salita ng Panginoon, para kang stagnant. Exactly. Hindi ka makakakilos. Yung salita ng Panginoon ay hindi nananahan sa sarili mo. Hindi mo ipinasa sa muhay dahil nagre-rely ka lang sa sarili mong lakas. Amen. Amen? Sabi niya, totally surrender na ba tayo sa Kanya? Lahat ng buhay natin, ibibigay ba natin sa ating Panginoon? Yung submission natin, yung relasyon natin, malalim na ba? Dapat dito tayo mananahan sa salita ng Panginoon. Kasi pag hindi ka nag-submit, wala kang relasyon sa Panginoon, hindi ka tituloy mababago. At hindi mo masusunod ang kalooban ng Panginoon. At hindi mo magagawa yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Kasi parang stagnant ka doon. Doon ka lang sa sarili mong lakas parang nagre-rely ka lang sa sarili mo. Amen? Amen. Mahirap bang sumunod? Mahirap ba sumunod sa tingin mo o natin ay mapagaan ang buhay? Mahirap ba tayong sumunod upang mapagaan ang buhay natin? Di ba hindi? Kung gusto mo mapagaan ang buhay mo, buhay ko, dapat tayong sumunod sa ating Panginoon. Sunod lang. Amen? Oh, hallelujah, Jesus. Sa totoong pananampalataya, hindi dahil may pinaghahawakan ka na matibay na sandigan, pero sa iba, hindi pa buo ang pananalig. Oo, dahil sa pag-alilangan o takot sa buhay. Dito yung totaling hindi pa nakakilala kay Kristo, hindi pa sila handa na isubmit yung sarili na sa ating Panginoon dahil andun pa yung pag-aalinlangan, doubt sa buhay, na pag sumunod ka sa ating Panginoon, lahat ibigay mo. Walang reservation, dapat buo. Amen? Amen. Oh, hallelujah, Jesus. Sa pag-uubi din, meron 4 dito. Partial obedience. O fair-based. Yes. Obeying only commands that are convenient or agreeable while discarding others. Or, to obey is better than to sacrifice. Yes. Amen? Ginagawa mo ito, hindi sakripisyo, kundi
ginagawa mo para sa ating Panginoon. Amen? Kasi, ginagawa mo lang ito, parang agreement lang. Di ba? Parang partial. Parang hindi pa buo. Amen. Or dread of punishment or negative consequence. Or more on coincidence rather than commitment. Kasi wala pa commitment kaya hindi ka pa nakakasunod Amen. sa ating Panginoon. Pero pag andun yung commitment mo, wala ka ng alinlangan. Susunod at susunod ka. Amen? Amen. Delaying obedience or transactional reward or reward-based, ito'y sign ng rebellion. Say it. To give mindset testing or relation with God as a proper performance contract. Parang kontrata lang. Di ba? Lord, bigay mo sa akin, bibigay ko to. Parang ganun lang. Kasi, yung sa kaisipan ng tao, ang Panginoon, sabi nila, yung parang, tawag dito, yung ititreat mo lang, yung parang kaibigan. Bigyan kita nito, bukas bigyan mo din ako ng ganito, di ba? Kasi kontrata lang eh. Hindi totoo yung pagsunod mo sa Panginoon. Kundi nilalagyan mo ng gap ang Panginoon. Dapat yung pagsunod mo sa Kanya, totoo, yung pagbigay din sa'yo ng Panginoon, mas sobra pa doon sa pangangailangan mo. Amen? Pangatlo, outward or parasaical obedience or duty-based. Gradual following religions, rules, or traditionals strictly to show without any genuine inner faith or sincere love, self-righteousness, priorities, looking good over having a good heart. Amen. Amen? Sabi nito, tradition. Nakasanayan mo lang eh. Parang social habit. Nagbigay ka, pero wala sa puso. Amen? Wala yung sincerity. Hindi mo, yung parang, wala yung genuine na pananampalataya mo. Kasi nagbigay ka lang eh. Amen? Pang-apat, total or wholehearted obedience or love-based is naturally formed deep love, gratitude, and devotion and form of posture of faith. Amen? Sabi niya dito, natural deep love, gratitude, and devotion. At dito rin masusukat yung pananampalataya mo. Yes. Amen? Example dito, si Abraham. Di ba inoffer niya yung anak niya to God? Pangalawa, si Hannah. Di ba? Sa apat na ito, saan ba tayo banda? Saan tayo? Sa partial, delayed, outward, o total obedience? Total. Total obedience, di ba? Yes. Example na rin sa sarili ko. Hindi ko man inoffer yung anak ko kasi wala pa akong anak. Amen? Pero, sabi niya in Leviticus chapter 23, verse 9 to 10, sidami pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon sila sa lupaing ibinibigay ko sa kanila, tuwing aani ay magdadala sila sa pari ng isang bigkis ng una nilang ani. Amen? Naalala ko to eh. Itong amo ko to. Itong amo ko na to. Sabi ko, pag nagsahod ako, ibigay ko lahat. Nung binigay sa akin ni amo, yung sahod pa noon is 4,780 eh.
Tapos nag-ano ako, may extra pa siyang 500. Plus, nailagay pa siya doon sa birthday ko. Di malaki-laki. Amen. Pagdating ko sa church, tuwang-tuwa ako. Bishop, may sahod na ako. Bibigay ko to kay Lord. Sabi, magkano ba yan? 5,130. Bakit? Magkano ba sahod mo? Kasama na yung extra dun, Bishop. Kasabi niya, first fruit. Di ba? Andun din yung submission mo sa Panginoon. Di ba? Nangusap sa iyo ang Panginoon, sumunod ka. Amen? Amen. Kung kinikim-kim mo yun, yung sahod na yun, kulang pa. Sa sarili mo lang kulang pa. Dahil hindi mo alam yung mga gastusin, kabilaan. Tita, may ganito ako dito. Be, pwede. Kahit single ka, marami ka rin binibigyan. Yes. Amen? True. Kasi, wala sa puso ko yung alinlangan. Oh, hallelujah, Jesus. Amen. Pero hindi naman ako nagkulang. Yes. Never ako nagkagipit. Totally empty wallet ko. Pero, inaano ko talaga yung octopus ko. Kailangan linggo makakalabas ako at makakarating ako sa fellowship. Kahit mawala na lahat, basta mayroon lang akong octopus at makarating sa bahay panambahan. Amen? Sa tithes, dito sa Blay, gas-gas na to eh. Hindi maibigay yung para sa Diyos dahil kulang o may doubt o walang tiwala. Amen? Pakibasa nga in Malakay chapter 3 verse 10. Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgate of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Diba sabi niya, try me in this. Subukan nyo ang Panginoon kung hindi niya bubuksan ang durangawan ng langit upang ibubuhos ang pagpapala sa inyo. Dahil dito rin tinitis ng ating Panginoon kung yung totaling pagsunod mo sa Kanya magagawa mo through this 10%. Kasi pag 10%, malaki-laki na yun eh. Marami ka nang mabibili, lalo na pag sale. Yeah. Di ba? Sabi nila, dito tayo sa branded. Pero sarili ko, dito na ako sa tagto 20, at least marami. Araw-araw, iba-iba yung suot ko. Nasa pagdadala lang yan kung paano mo dalhin. Amen? Aanhin mo yung aanhin mo yung 500 Isang suutan lang. sa isang suotan lang. Magkakapare-pareha pa kayo. Di ba? Exactly. Samantala, doon sa tag 20, sa 500, ilang piraso yun? Dami! Madami. Isang buwan mo kahit araw-arawin mo, iba-iba. Amen? Oh, hallelujah, Jesus. Dahil doon sa pagtitiwala din natin, ay binabalik natin, at tayo ay sumunod sa kanyang mga salita at utos, patunay na tayo ay may paggalang sa ating Ama. Amen? Kung hindi mo na yung binabalik sa iyo, sumusunod ka ba sa Kanya? Di ba hindi? Paano niya ibubuhos sa iyo yung pagpapala na hindi mo nga na ibinalik yung para sa Kanya? Parang rotation lang yun eh. Yung kita mo, yung profit lang ibinibigay mo sa ating Panginoon. Niro-rolling mo lang yung capital. Parang ganon. Amen? Sa
din, hindi ko rin naisipan na pumaltas. Kahit nawala na ako ng nanay, kapatid, pero never ko siyang kaligtaan na ibigay sa ating Panginoon. Amen. Pero ang iba, yung hindi pa talagang totally nakakilala sa ating Panginoon, ay hindi niya ibibigay yun. Dahil kulang sila sa tiwala. Amen? Kung totoong nagtitiwala ka sa Panginoon, ibigay mo yung para sa Kanya. Huwag ka nang mag-alinlangan. Ibigay mo na. Amen? Sa pagbibigay din also, it will bring blessing and favor. Yes. Diba? Kung ibinibigay mo, pagpapalain ka ng Panginoon. At marami pa siyang favor na ibibigay sa inyo. Amen? Amen. Hallelujah. Sa akin nga, siguro sa isang buwan na ito naka 2,000 na ako sa extra lang. Sana all. Diba? Yes. Diba? Yung favor ng Panginoon ay hindi niya ipagkakait sa inyo. Kung ikaw ay totoong sumusunod sa Kanya. So Nag-extra time. excited. Amen? Paano ka bibigyan ng favor ay hindi ka nga sumunod? Amen? Come on. Provide protection. Diba? Napakasarap kaya sa pakiramdam na protektado ka ng Panginoon. Nagkakaroon ka ng wisdom, kapayapaan, kampante ka. Masarap matulog, no? Kahit problema yan, wala nga akong pambayad. Pero God will provide, diba? Yeah. Build character and discipline. Sa pagsunod natin, doon din nabibuild yung ating ugali at disiplina sa sarili. It endures self-control and integrity. Yeah. Kasi, kung hindi ka sumusunod, yung karakter mo ay walang pagbabago. Yung disiplina sa sarili. Dapat, pagsahod natin, una ang Panginoon, the rest na yung iba. Pag kulang na, si Lord na ang bahala. Yes. Kasi inuuna mo Panginoon eh. Yeah. Pag hindi na mo inuna yung Panginoon, inuna mo yung mga sa mundong ito, times 3 pa yung kulang doon sa kailangan mo. Amen? Removes confusion. Okay na. Yung pag-alala natin. Yung bibigyan tayo ng clear direction kung tayo doon sa sitwasyon na mahirap sa atin. Bibigyan na tayo ng wisdom kung paano natin malutas yung mga problema na parang pasan mo na ang mundo. Amen? Panglima, strengthen relationship. Dito rin, inaano na ating Panginoon na yung and you are the created. Recognizing He is the creator and us as a created. Creation. Yeah. It is also trusting in Him, in His guidance over your own living of life that reflect His grace rather than to her own pride. Amen? Pagpapakumbaba. Amen? As totally true Christian, dapat nasa atin na ito eh. Diba? Nandito na yung fruit of the Holy Spirit. Self-control. Humility. Amen? Your limitation, owning your mistake, and valuing others' perspective with genuine respect. Amen? Kasi, pag hindi mo, pag galit yung isa, galit ka, sasabog kayo. Diba? Kung halimbawa, mainit yung ulo niya, unawain mo na lang. Baka may pinagdadaanan siya. At higit sa lahat, honor His grace. Naalalahanin natin na tayo nilikha ng Panginoon ay para sa Kanya.
Amen? Amen. Hallelujah, Jesus. Sinasabi din dito ang pagpapakumbaba is accurate self-awareness. Seeing your strength and wickedness clearly without arrogance. Kung hindi mo ina-accept yung hindi ka natutulo sa iba at hindi mo ina-accept yung pagkakamali mo, anong tawag sa'yo? Parang arrogante din. Arrogante. Mapagmataas. Amen? Other orientation is a shift in focus away from yourself, allowing you to elevate and appreciate the value of those around you. Amen? Sabi niya, allowing you to elevate and appreciate the value of those around you. Dapat din yung kapatiran mo. Kapatiran natin, iba-value din natin sila. Amen? Quiet ego. Releasing the need to constantly prove your worth, defend your status, or complete or superiority. Dito tayo nadadali ego, pride. Yung pride chicken nyo, bawasan, alisin na natin. Amen? Kasi, pag tayo mainitin, yung ego natin, pag nalalamangan yung ego mo, doon ka nagsasabong. Dapat mahinahon sa lahat ng bagay. Amen. Soft-spoken. Amen? Parang ako lang. Amen? Balikan natin yung main verse. Diba? Sabi niya, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapangkubabaan ay nabubunga ng yaman, buhay at karangalan. Amen? Dito tinuturo sa atin ang tunay na tagumpay. Kayamanan, karangalan at buhay ay nagmumula sa kapapakumbaba at pagkatakot sa ating Panginoon. Amen? Pangako ang pagsunod at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos ay nagdudulot ng spiritual at physical na mga biyaya higit pa sa material na bagay. Amen? Yung yaman, material na bagay, ito'y lumilipas lamang. Pero yung material, yung spiritual na yaman dito sa puso natin. Dito na nanahan ang ating Panginoon. Amen? Sa pagpapakumbaba ay hindi natin kailangan mamuhay na mag-isa at kailangan natin ang gabay ng Diyos. Hindi ito kainaan, kundi karunungan. Amen. Amen? Hindi mapagmataas, mapagpakumbaba sa harap ng Diyos at sa kapwa. Kung mataas ka pa sa Diyos, ay dilampas ka na sa langit. Diba? Sinasabi din ito na sa akin nung nagsisimba ako nito, parang 1 year na yata ako doon. Tapos, kasi sa Chico pa ako noon eh. Hindi na ako nakaka-join doon sa mga kaibigan ko doon. Sabi nila, sumabay ka naman sa amin eh. Once in a blue moon lang. Sabi ko, hindi, magsisimba ko. Na, baka lumampas ka pa sa langit. Sabi ko, bahala, lalampas ako sa langit basta kasama ko ang Panginoon. Amen? Laging handang tumanggap sa payo o pagtutuwid, pakikitungo sa kapwa. Dapat din natin tanggapin yung mga payo sa atin bilang pagtutuwid. Amen? Pagkatakot sa Panginoon ay ito ay hindi takot na nakakatakot, kundi malalim na respeto, paggalang at pagnanais na pasayahin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Amen. Natakot tayo kung ano ba ang gagawin natin, Panginoon, pag hindi tayo sumunod. Yung totally respect sa Kanya. Ito ay nagdudulot din ng biyaya. Amen? Gantimpala ay resulta nito ay hindi lamang panandaliang material na yaman, kundi buhay, karangalan na buhay, at buhay na walang hanggan. Ang karangalan ay mabuting reputasyon sa Diyos at sa tao. Amen? Dito rin,
yung gantimpala natin, hindi man sa material na bagay, pero yung reputasyon natin as a Christian, doon masusukat ng Panginoon at makikita ng tao na tayo ay lingkod niya. Amen? At tayo tagapagsunod sa Kanya. Ang taong mapagpakumbaba at sumunod sa Diyos ay naglalagay ng kanilang tiwala sa Kanya at nagbubunga ng tunay na pagpapala. Amen? Amen. Ang Diyos ang siyang totoo ang Diyos ang siyang sentro ng buhay natin at naging masipag at tapat tayo. Ang lahat ng ito ay hindi masasayang at pagkakaloob niya ang kanyang mga pangako. Sa lahat ng mga pagsunod natin, yung respeto ay hindi masasayang. Di ba? Lahat ng ito ay magbubunga ng pangako ng ating Panginoon na tayo ay pagpapalain niya. Amen? So, dapat na po tayong dapat na po natin ibigay yung pagsunod na walang pag-anilangan. This is the word of God. Yeah.